Paano kung inubos mo ang lahat ng iyong kayamanan, maibigay lang ang lahat ng kagustuhan ng babaeng iyong pinakamamahal? Ngunit nang marating na niya ang tagumpay ay siya pa ang pumatay sa iyo dahil isa siyang taksil at may kinakasamang iba. Ipinakilala ang ating bida na si Yeshao. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon na mabuhay at bumalik sa nakaraan bago siya mamatay. Dahil nalaman na niyang taksil ang kanyang nobya, ay pababayaan na lang niya ito at uubusin na lang ang kanyang kayamanan upang maging pinakamalakas na beast tamer sa mundo. Bago kasi siya mamatay, ang virtual game na Apocalypse ay nagkatotoo, at ang realidad at ang virtual game ay nagsanib at naging isa. Kasabay din nito ang mga tao ay nagsimulang magkaroon ng iba't ibang abilidad dahil sa kanilang class awakening, at ngayon ay ipapakita niya ang kapangyarihan ng pera gamit ang kanyang Beast Tamer class. Si Yeshao ay isa sa pinakamayamang tao sa mundo. Upang protektahan ang kanyang pinakamamahal na si Liu Ruyan dahil sa pag-merge ng reality at virtual game, ay gumastos siya ng malaking halaga upang umupa ng 10 game expert para tulungan siyang makasurvive at mag-level up. Sa tuwing may nagbebenta ng malakas na equipment, ay binibili niya ito at ibinibigay kay Ruyan kahit na maubos pa ang kanyang kayamanan. Dahil dito naging isa sa mga pinakamalakas na player si Liu Ruyan sa Dragon Country. Kalaunan ay dumating na ang kanilang pag-iisang dibdib. Ang lahat ay natutuwa at excited na sa kasal nilang dalawa. Maraming babae ang naiinggit kay Liu Ruyan dahil nakatagpo siya ng mayamang lalaki na handang ibigay ang lahat para sa kanya. Ngunit bago pa magsimula ang seremonya, ay niyakap ni Ruyan si Xiao at sinabi na hindi siya magpapakasal sa kanya. Kasunod nito ay dinukot niya ang kanyang puso. Nagulat si Xiao at tinanong kung bakit niya ginagawa ito gayong ibinigay naman niya ang lahat para sa kanya. Sinabi ni Ruyan na hindi niya mabibili ang kanyang tunay na nararamdaman, at inakusahan si Xiao na ginagamit ang kanyang pera at impluensya upang bilhin ang kanyang pagmamahal. Sinabi ni Ruyan na tinanggap lang niya ang kanyang mga regalo, ngunit hindi ibig sabihin nito ay tinatanggap din niya ang kanyang pag-ibig. Sinabi niya na ang lahat ng kanyang achievements ay dahil sa kanyang pagsisikap at tanging si Zhu Hong lang ang tunay na nakakaunawa sa lahat ng kanyang sakripisyo. Nakahanda siyang ialay ang puso ni Xiao kay Zhu Hong bilang patunay ng kanyang pagmamahal dito. Maliwanag na kay Xiao na ginamit lang siya ni Ruyan at Hong dahil sa kanyang kayamanan. Hindi na siya makakilos habang pinagtatawanan at inaapakan ni Zhu Hong. Sinabi ni Zhu Hong na ang lahat ng kanyang pag-aari ay mapapasa kanila na ngayon. Iniisip pa rin ni Xiao kung bakit ito nagawa ni Liu Ruyan kahit na buong puso niyang ibinigay ang lahat sa kanya. Unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin at alam na niyang katapusan na niya ngayon. Ngunit sa huling hininga ay sinabi niya na hindi niya hahayaan na matapos na lang ng ganito ang lahat. Sumumpa si Xiao at sinabi na sana ay pagbayarin sila ng tadhana sa kanilang ginawa. Nagulat si Xiao nang makita na nasa harapan niya si Ruyan. Sumisigaw ito habang humihingi sa kanya ng ekstrang pera. Sinabi niya na ang pagtanggap sa kanyang allowance ay para lang hindi mapahiya si Xiao at huwag siyang klingi at dikit ng dikit sa kanya. Naguguluhan pa rin si Xiao. Iniisip niya kung bumalik ba siya sa nakaraan dahil natatandaan niya na nangyari ang sitwasyong ito 1 linggo bago lumabas ang game na Apocalypse. Sinabi ni Liu Ruyan na napapahiya na siya dahil tinatawag siyang gold digger ng kanyang mga kaklase dahil tinatanggap niya ang pera ni Xiao. Tinitiis lang niya ang kanilang sinasabi para sa kabutihan ni Xiao. Naaalala ni Xiao ang ginawa nitong pagtataksil sa kanya sa nakaraang buhay kaya tiningnan lang niya si Liu Ruyan. Napansin ni Liu Ruyan na parang may kakaiba kay Xiao ngayon kaya tinanong nito kung nagsisisi ba siya. Ngunit tinabig ni Xiao ang kanyang kamay at tinanong kung ano ang sinasabi niyang para sa kanyang kabutihan. Sinabi ni Xiao na kung nahihirapan siya at tinitiis lang ito, ay hindi na niya ito bibigyan ng pera kahit kailan. Natigilan si Ruyan at tinanong kung nagbibiro ba si Xiao. Biglang nagbago ang kanyang tono at mahinahon na sinabi na tatanggapin na niya ang kanyang allowance at hindi na hihingi pa ng ekstra. Ngunit sinabi ni Xiao na umalis na siya at huwag nang magpapakita. Nagulat si Ruyan kung bakit ganito na magsalita si Xiao sa kanya at sinabi na pagsisisihan niya ito. Biglang kinuha ni Xiao ang kanyang sapatos at sinabi na siya nga pala ang bumili nito. Sinabi ni Ruyan na sa tingin ba ni Xiao ay magkakandara pa siya sa kanya dahil sa kanyang pera. Tatandaan niya ang araw na ito dahil kahit magmakaawa pa sa kanya si Xiao sa hinaharap ay hindi na niya ito papatawarin. Itinapon ni Xiao ang sapatos sa basurahan at sinabing maganda ang kanyang ideya kaya huwag na siyang magpapakita sa kanya kahit kailan. Dahil marami pa siyang importanteng bagay na gagawin kaysa ang pagaksayahan pa siya ng oras. Naalala ni Xiao na 1 linggo na lang at lalabas na ang game na Apocalypse. Alam niya na sa unang 10 minuto ng beta test nito ay magbubukas ang recharge system kaya kailangan na niyang makalikom ng pondo bago pa ito magsimula.
Tinawagan niya si Eileen, isang kamag-anak na matagal nang gustong bilhin ang kanyang bahagi sa negosyo ng kanilang pamilya. Nagulat ito nang malaman na ibinibenta na ni Xiao ang lahat ng kanyang bahagi sa halagang 20 bilyon. Sinabi ni Xiao na ngayong linggo lang ito at may 5 araw siya upang i-transfer ang kabayaran sa kanyang account. Sinabi ni Eileen na walang problema at aayusin na niya ito agad. Natuwa ito dahil nakuha na niya ang family business kay Xiao. Natuwa rin si Xiao dahil wala na siyang problema sa pondo at kailangan na lang maghintay sa beta test ng game na Apocalypse. Makaraan ng 1 linggo ay nag-open na ang laro. Agad na gumawa ng account si Xiao. Sinabi ng system na ito ang beta version ng laro at 3 araw mula ngayon ay magbubukas naman ang pampublikong bersyon. Sinabi ni Xiao na pamilyar ang pakiramdam at ganitong-ganito rin ang Apocalypse noon. Gumawa na siya ng karakter at pinangalanan niya ito ng Knight. Naalala niya sa nakaraan niyang buhay na may isang guild na dinurog lang ng isang malakas na beast tamer, gamit lang ang alaga nitong Dark Abyss Dragon. Naisip ni Xiao na sa laki ng kanyang pondo ngayon ay wala siyang magiging problema sa resources, kaya beast tamer class na rin ang kanyang pinili. Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay mag-top up. Sinabi ng system na successful ang kanyang recharge na 20 bilyong ginto. Sinabi rin nito na siya ang unang player na nakapag-recharge ng mahigit sa 1 bilyon, kaya na-unlock niya ang isang hidden profession. Ang na-unlock niyang profession ay otomatikong mag-merge sa kanyang class. At ang hidden profession na ito ay ang God of Wealth. Napaisip si Xiao kung ano ang profesyong ito. Biglang may bumagsak na malaking palaka mula sa system. Nagtataka si Xiao kung saan nanggaling ito. Sinabi ng palaka na siya si Ebisu ang kanyang wealth mentor, at si Xiao ang kanyang ika-700 at 9 na apprentice. Ngunit hindi naniniwala si Xiao na isang wealth mentor ang palaka. Nainsulto si Ebisu at sinabi na papakitaan niya ito. Biglang may lumabas na mga system message. Binigyan niya si Xiao ng napakaraming skill. Ang una ay ang Wealth Rolling Level 1. Ito ang pinaka-basic na ability ng Wealth God kung saan ang kanyang gold coins ay tataas ng 1% kada araw. Ang pangalawa ay ang Penny Pincher skill kung saan walang gold coins at items ang mahuhulog sa kanya kapag siya ay namatay. Pangatlo ang Extraordinary Luck na kapag mas marami siyang pera ay mas mataas ang kanyang luck. Nakakuha rin siya ng Unmatched Charm na nagbibigay ng plus 50 sa charm stats. Sinabi ng charm skill na kahit ang pangit ay pumupogi kapag may pera. At ang panghuling skill niyang nakuha ay ang Power of the Wealth God. Sa kada 1 milyong ginto na kanyang gagastusin ay makakakuha siya ng isang random attribute point, ngunit mayroon itong cap na 100 points kada araw. Nagulat si Xiao sa dami ng nakuha niyang skill. Marahil ito ang dahilan kung bakit isa itong hidden class. Sinabi ni Ebisu na kahit walang offensive skill sa mga ito, ang lahat naman ng mga ito ay magbibigay sa kanya ng yaman. Napagtanto ni Xiao na sa skill pa lang na wealth rolling in, ang 2 bilyon ay kikita na ng 20 milyon kada araw. Sinabi ni Ebisu na sa skill naman na Power of the Wealth God, ay makakakuha siya ng 20 attribute points kung gagastusin niya ang 20 milyon na kanyang kikitain. Binuhat niya si Ebisu at sinabi na napaka-overpowered ng hidden class na ito. Sa nakaraan niyang buhay ay inubos lang niya ang kanyang kayamanan kay Ruyan, ngunit ngayon ay magiging praktikal na siya at ipapakita sa mundo kung ano ang magagawa ng pera. Pumunta na si Xiao sa newbie village at napansin niya na wala pa masyadong tao. Ito ang kagandahan kapag bagong open ang server at hindi pa nakakapasok ang karamihan. Sinabi ni Xiao na pagkakataon na ito upang makapagpa-level ng mabilis habang hindi pa dumadagsa ang mga tao. Ngunit ang napili niyang class na Beast Tamer ay napakahirap sa simula kumpara sa ibang class. Dahil wala pa siyang kasamang beast monster at wala rin libreng weapon. Sinabi ni Ebisu na kasalanan niya ito dahil ito ang pinili niyang class. Sinabi ni Xiao na malaki kasi ang potensyal ng Beast Tamer kapag nilaro ng maayos. Maya-maya pa ay napansin niya ang mga monster na tumatakbo papunta sa kanilang direksyon. Nakita niya na isang grupo ito ng mga level 5 goblins. Iniisip ni Xiao kung ano ang gagawin dahil wala siyang laban sa mga ito. Agad namang tumakbo si Ebisu at sinabi na wala pa siyang kagamit-gamit, kaya ano pang kanyang iniisip at bakit hindi pa siya tumatakbo. Natauhan si Xiao sa sinabi ni Ebisu kaya tumakbo na rin ito. Kalaunan ay nakabalik sila sa bayan, ngunit agad siyang pinagtawanan ng mga tao. Hindi sila makapaniwala na may gumawa ng Beast Tamer class at ang mas nakakatawa pa ay isang palaka ang kanyang alaga. Nagalit si Ebisu at sinabi kay Xiao na bumili agad ng monster egg dahil napagkakamalan siyang pet monster. Sinabi ni Xiao na ayaw niyang gawin ito dahil siguradong mga ordinaryong monster egg pa lang ang tinitinda sa ngayon. Tinanong ni Ebisu kung ano ang kanyang plano. Sinabi ni Xiao na may alam siyang hidden dungeon kung saan makakakita sila ng God-level beast egg. Nagulat si Ebisu dahil pumunta si Xiao sa Supreme Hall kahit level 1 pa lang.
Sinabi niya na mga players lang na level 100 pataas ang pinapayagang pumasok dito. Ngunit hindi siya pinansin ni Xiao at nagpatuloy lang. Sa loob ay may humarang sa kanila na level 80 Grand Archmage. Sinabi nito na mababa pa ang kanyang level at bumalik na lang kapag mataas na. Maaari din naman siyang kumuha ng recommendation letter mula sa City Lord. Sinabi ni Xiao na wala siyang recommendation letter. Sinabi ng Archmage na kung gayon ay makakaalis na sila. Sinabi ni Xiao na nabalitaan niya na may nawawalang bagay ang Archmage at naparito siya upang ibalik ito sa kanya. Tinanong ng Archmage kung anong kasinungalingan ang kanyang sinasabi. Itinuro ni Xiao ang mga gintong coins sa paanan nito. Makikita naman na natuwa ang Archmage sa mga gintong nakuha at agad na nagbago ang pakikitungo kay Xiao. Natuwa si Xiao dahil makakapasok na siya ngayon. Sinabi ng palaka na malaki talaga ang nagagawa ng pera. Makikita sa loob ang mga golem ng Supreme Knights mula sa level 80 hanggang sa level 100. Sinabi ni Ebisu na kung marirentahan nila ito ay siguradong napakadali na ng newbie village. Ngunit hindi interesado si Xiao sa mga ito. Maya-maya pa ay may lumapit sa kanilang Berserker Blood Warrior at tinanong kung ano ang ginagawa nila rito. Sinabi ni Xiao na gusto niyang upahan ang serbisyo ng isang Divine Level Guardian. Sinabi ng Berserker na kakaunti lang ang mga Divine Level Guardians at kadalasan ay hindi pa bakante ang mga ito. Sinabi niya na sa itsura ni Xiao ay makakatulong na sa kanya kahit ang level 80 golem lang. Nagdududa rin ang Berserker kung may kakayahan ba magbayad ang kausap. Sinabi ni Xiao na magbabayad siya ng 1 bilyon kada araw. Nagulat ang Berserker sa kanyang offer. Sinabi nito na may kilala siyang divine level spellcaster at maaasahan niya ito. Dahil ang mga spellcaster ay kilala sa malakas nilang attack power at mga protection spells. Sulit na ito kung ito ang kanyang uupahan dahil 2-in-1 package na. Tinanggap ni Xiao ang rekomendasyon ng Berserker. Sinabi nito na kailangan niya munang makumpirma kung paano niya mababayaran ang 1 bilyon kada araw. Sinabi ni Xiao na magpirmahan na sila ng kontrata at babayaran na niya ito agad. Sinabi ng Berserker na tatawagin na niya ang Divine Spellcaster. Tinanong ng Spellcaster kung sino ang kumontrata sa kanya. Sinabi niya na siya si Dolores, ang Divine Level Spellcaster, at ayon sa kanilang kontrata ay tutulungan niya ito sa loob ng 24 na oras. Sinabi ni Xiao na siguro ay napakataas ng kanyang level kaya hindi man lang niya ma-view ang details nito. Tinanong ni Dolores kung anong task ang kailangan niya ng tulong. Sinabi ni Xiao na kailangan niya ito sa isang napakahirap na dungeon. Natawa naman si Dolores at tinanong kung anong mahirap na dungeon sa loob ng newbie village. Sinabi niya na kahit pa ang Goblin King at ang buong angkan nito ay kaya niyang talunin ng isang saglit lang. Sinabi ni Xiao na ipapaubayan na niya ang lahat sa kanya. Bumalik sila sa monster hunting location kung saan hinabol sila kanina ng mga goblins. Nagulat si Xiao nang makita ang napakalakas na skill damage ni Dolores. Nakita rin ng ibang mga players ang nangyari. Nagtataka sila kung bakit may kaparty siyang spellcaster dahil advanced class na ito. May mga nagtanong rin kung mage ba ito na nakadamage hack. Sinabi ng isa sa kanila na wala pang hack dito at baka nagrenta lang siya ng isang high-level NPC. Dahil sa bilis pumatay ng monster ni Dolores ay mabilis na nag-level si Xiao at kalaunan ay naging level 10. Nakakuha siya ng 10 attribute points at dahil siya ang kaunahan na nag-level 10 sa village na ito ay nagkaroon pa siya ng 10 extra points. Isa pa ay siya rin ang kauna-unahang player na nag-level 10 sa buong server kaya nakakuha pa siya ng 50 attribute points at title na Speed Ascender. Natuwa sa kanya si Ebisu dahil ang karaniwang mga players ay wala pang umaabot sa level 5. Ngunit si Xiao ay nag-level 10 na ng kalahating araw. Nagkaroon ng global announcement at sinabi ng system na ang player na si Night Sorrow ay umabot na sa level 10 at dahil dito nabuksan na ang leaderboard upang makita nila ang standing ng bawat isa. Nagtataka naman ang karamihan kung paano siya nakapag-level 10 agad. Sinabi ng isang player na baka isa siyang game master at tinitesting lang ang game. Walang pakialam si Xiao kung masama man o mabuti ang kanilang sinasabi. Alam kasi ni Xiao na ang tunay na mundo at ang game na ito ay magsasanib at magiging iisa, kaya kailangan niyang maging malakas sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Xiao kay Dolores na pupunta na sila sa sinasabi niyang dungeon. Tinanong ng palaka kung gaano pa kalayo ang kailangan nilang lakbayin papunta sa hidden dungeon. Sinabi ni Xiao na narating na nila ang Dragon's Lair. Lumipat ang eksena kung saan ipinakita ang isang player na nakikipaglaban sa mga goblins. Sinabi nito na simula nang mag-open ang server ay nagpapalevel na siya at ngayon ay level 3 na. Ngunit ang pinagtataka niya ay bakit may level 10 na agad. Kaya napatanong siya kung may exploit ba ang game dahil hindi man lang niya nakita ang player na si Night Sorrow habang siya ay nagpapalevel.
Gayunpaman ay sinabi niya na magandang balita na rin ito dahil may kakumpetensya na siya sa pagpapalakas. Bumalik ang eksena kay Xiao. Sinabi niya na nakarating na sila sa destinasyon. Hinawakan niya ang isang bato at umilaw ito. Biglang lumabas ang entrance ng hidden area na Dragon's Lair. Sinabi ng system na lubhang mapanganib ang lugar na ito at pinayuhan sila na umalis agad. Hindi naman makapaniwala si Dolores na may pugad ng dragon malapit sa kanilang newbie village. Naramdaman niya ang malakas na aura na nanggagaling sa loob at tinanong si Xiao kung paano niya ito nalaman. Sinabi ni Xiao na may nabalitaan siyang level 100 berserker na aksidenteng nakakuha ng hidden quest na Explore the Dragon's Lair. Nalaman nito na ang entrance ng hidden dungeon ay malapit sa newbie village. Naghanap siya ng makakasama sa party ngunit walang naniwala sa kanya dahil alam nila na imposibleng magkaroon ng high-level dungeon malapit sa newbie village kaya mag-isa na lang itong pumasok dito. Ngunit hindi na siya nakabalik kaya na-curious siya sa nangyari sa berserker. Binili niya ang huling battle footage nito kahit napakamahal ng presyo. Dito na niya nadiskubre na may rare dragon egg sa loob ng pinasok niyang dungeon. Nagulat si Ebisu dahil ang plano pala ni Xiao ay kunin ang itlog ng dragon. Sinabi ni Dolores na napakahirap nitong gawin dahil handang makipagpatayan ang mother dragon maprotektahan lang ang itlog nito. Sinabi ni Xiao na walang magagawa ang dragon sa kagaya niyang divine level spellcaster. Nagulat si Dolores na makita na isang Tier 5 Radiant Dragon ang nasa kanilang harapan. Sinabi niya na kahit ang Tier 3 lang na dragon ay may kakayahan ng ubusin ang isang buong guild, gaano pa kaya kalakas kung isa na itong Tier 5 Radiant Dragon. Sinabi ni Xiao na ang itlog ng ganito kalakas na dragon ay siguradong makapangyarihan din kapag napisa. Sinabi ni Dolores na pas muna siya rito kahit doblehin pa niya ang bayad. Ipinaliwanag ni Xiao na hindi naman siya makikipagpatayan sa dragon kung hindi kailangan lang niyang i-distract ito habang kinukuha niya ang itlog. Sinabi ni Dolores na delikado pa rin ito dahil sobrang lakas ng attack power ng Radiant Dragon. Ngunit sinabi ni Xiao na tritriplehin na niya ang kanyang bayad, kaya biglang nagbago ang ugali ni Dolores at sinabi na pipigilan niya ito ng 3 minuto. Nilagyan niya ng mga buffs si Xiao at sinabi na 3 minuto rin ang mga buffs na ito, kaya natuwa naman si Xiao dahil maaasahan talaga si Dolores. Nakipaglaban na si Dolores sa Radiant Dragon at si Xiao naman ay lihim na lumapit sa Dragon Egg. Makalipas ang 2 minuto ay sinabi ni Dolores na bilisan na niya dahil nahihirapan na siyang pigilan ang kalaban. Nang binuhat ni Xiao ang itlog ay napakabigat nito kaya nagpatulong siya kay Ebisu. Ngunit natalapid siya sa helmet at kumalampag ito ng malakas, kaya napatingin sa kanila ang Radiant Dragon. Mabilis na tumakbo si Xiao at humingi ng tulong kay Dolores. Hinarangan niya ng ice wall ang dragon ngunit tinunaw ito ng dragon gamit ang kanyang hininga. Tinanong ni Xiao kung bakit tumatakbo rin si Dolores. Sinabi ni Dolores na tapos na ang 3 minuto nilang kontrata at ubos na rin ang kanyang mana kaya wala na rin siyang magagawa. Mabuti na lang nakalabas silang dalawa bago pa maabutan ng apoy ng dragon. Muntikan na silang abutan ngunit ang mahalaga ay nakuha ni Xiao ang itlog. Sinabi ni Dolores na kung ito talaga ay itlog ng Tier 5 Radiant Dragon ay sobrang sulit ng kanilang ginawa. Sinabi niya na huwag kalimutan ni Xiao ang kanilang bagong kontrata. Makikita rin na tumaas ang favorability sa kanya ni Dolores. Sinabi ni Xiao na huwag siyang mag-alala dahil babayaran niya agad ito. Uunahin lang niya muna ngayon ang pagbuo ng contract sa monster. Sinabi ni Ebisu na sana ay hindi ito mag-hatch sa kakaibang monster kung hindi ay sayang lang ang ginastos niyang malaking pera. Sinabi ni Xiao na huwag niyang ipanalangin at nagpatuloy sa pagpisa ng itlog. Nagulat siya nang makita na hindi ito kamukha ng Radiant Dragon at kakaiba rin ang kanyang kulay. Napatanong na lang siya kung itlog ba talaga ito ng Radiant Dragon dahil hindi niya ito kamukha. Ngunit nang tiningnan ni Xiao ang stats nito ay nagulat siya. Dahil isa pala ito Mythical Azure Dragon. Kahit level 1 pa lang ito ay sobrang taas na ng mga stats. Mayroon itong 500 strength, 500 constitution, 500 agility at 500 spirit. At dahil isa itong mythical beast, mas malakas ang damage niya sa ibang mga monster at mas mahina naman ang damage nila sa kanya. Mas mataas rin ang makukuha nitong stat sa tuwing magle-level up at mas mabilis din ang kanyang health at mana regeneration. Sinabi ni Dolores na sobrang swerte ni Xiao sa nakuhang alaga. Pinangalanan ito ni Xiao na Little Gray at mukhang nagustuhan naman ito ng baby dragon. Tinanong ni Xiao kung ano ang hawak-hawak ni Ebisu. Sinabi nito na hindi niya alam at nakuha lang niya ito sa Dragon's Nest kanina. Sinabi ni Dolores na mukhang ito ang Calamity Mark of Ferocity. Nakita ni Xiao na nagbibigay ito ng plus 10% sa base stats at plus 10 sa all stats. May plus 20% rin ito sa crit rate at 100% sa crit damage,
at ang lahat ng skill ay mag-trigger ng critical hit. Mayroon din itong active skill na Mark of Ferocity, kung saan ang 1000% ng kanyang spirit ay magiging true damage. May 5% chance itong mag-trigger ng instant death, kung ang buhay ng target ay below 20%. At ang cooldown ng skill na ito ay 10 araw. Sinabi ni Dolores na base sa mga stats nito ay isa nga itong calamity rank item. Nagagalit naman si Ebisu at hinihingi ng ibalik ang item sa kanya dahil siya ang nakakita nito. Sinabi ni Xiao na dahil magkaibigan naman silang dalawa ay uupahan na lang niya ito ng 10,000 kada araw. Sulit na rin ito dahil sa taas ng stats ng item ay mapapabilis ang kanyang pagpapalevel. Bigla namang may lumabas na system message. Sinabi nito na na-trigger niya ang hidden quest na Forbidden Adjudicator. At ang kanyang objective ay hanapin ang Fang of Ferocity. Nagulat si Xiao at napatanong kung ano ang Fang of Ferocity. Sinabi ni Dolores na isa itong god tier na assassin's knife na gawa mula sa pangil ng Abyssal Beast. Pinaniniwalaan na makikita ito sa Abyss Continent, ngunit napakalayo ng lugar na ito sa kanila. Nag-alert ulit ang system at sinabi nito na nakonsumo na ni Xiao ang kanyang daily gaming limit at mapo-force log out after 3 minutes. Binuksan na ni Dolores ang portal pabalik sa Supreme Hall. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na may hidden dungeon malapit sa Newbie Village. Sinabi rin nito na kung kailangan pa ni Xiao ng tulong sa susunod ay huwag itong mag-atubiling kunin siya. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Sinabi ni Xiao na maglalag out na rin siya upang makapagpahinga. Sasamantalahin na niyang magpahinga habang beta test pa ang game at hindi pa nag-merge sa reality. Kinabukasan ay nag-search si Xiao ng mga balita tungkol sa game na Apocalypse. Nakita niyang maraming players ang nagrereklamo dahil napakahirap daw ng game. Dahil palagi silang namamatay at kahit ilang araw na sila naglalaro ay level 2 pa rin sila. May mga post din tungkol sa kanyang karakter na si Knight na nag-level 10 ng isang araw at tinatanong din nila kung hacker ba ito. Sa unang araw ng beta test ang mga namatay na players sa loob ng game ay nakaramdam ng pagkahilo at panghihina matapos nilang mag-log out. Karamihan sa kanila ay na-ospital pa dahil sa organ failure. Kaya nagbabala ang gobyerno sa paglalaro ng game na ito at may mga bansa na rin na nagban ng laro. Sinabi ni Xiao na magsisisi sila kapag nag-merge na ang game sa realidad. Nagring bigla ang kanyang cellphone. Si Liu Ruyan pala ang tumatawag sa kanya at sinabi nito na nasa ospital siya ngayon. Inuutusan niya si Xiao na magdala ng pagkain at pambayad ng bills dahil ang kanyang best friend daw na si Zhu Hong ay naka-confine. Sinabi ni Ruyan na kung gagawin niya ito ay kakalimutan na niya ang sagutan nilang dalawa noong nakaraang araw. Ngunit hindi nagsalita si Xiao at binlock lang ang kanyang number. Tinanong ni Zhu Hong kung sigurado ba si Ruyan na pupunta si Xiao dito upang bayaran ang kanyang bills. Sinabi nito na huwag siyang mag-alala dahil mahal na mahal siya ni Xiao at magkakandara pa itong pumunta kapag tinawag niya. Kalaunan ay may pumasok na doktor at kinausap sila. Sinabi nito na kailangan na nilang bayaran ang bills dahil i-discharge na niya ang mga ito ng maaga. Tinanong ni Ruyan kung bakit. Sinabi ng doktor na punong-puno na ang kanilang ospital at ngayon ay kinakapos na sila sa kwarto dahil sa rami ng mga pasyente na nakakaramdam ng organ failure dahil sa paglalaro ng game na Apocalypse. Ayaw pang magpa-discharge ni Ruyan at nakipagtalo pa sa doktor. Sinabi ng doktor na sana ay maunawaan nila na kakaiba ang sitwasyon ngayon at kung maaari ay bayaran na nila ang kanilang bills at lumabas na sa ospital. Sinabi ni Zhu Hong na huwag nang makipagtalo si Ruyan dahil gusto na rin naman niyang ma-discharge at bumalik sa paglalaro. Tinanong niya kung may pera ba ito at kung maaari ay siya na muna ang magbayad sa kanyang hospital bills. Sinabi ni Ruyan na wala siyang pera dahil hindi siya binigyan ng allowance ni Xiao ngayong buwan. Tinanong ni Hong kung bakit. Sinabi ni Ruyan na hindi rin niya alam at wala rin siyang balak na malaman dahil nasusuka siya kapag nakikita ang pagmumukha ni Xiao. Sinabi niya na sa tingin ba ni Xiao ay makukuha siya nito gamit ang kanyang pera. Sinabi ni Zhu Hong na kontakin niya ulit ito at humingi ng pera dahil nagplaplano siyang gumawa ng gaming studio para sa larong Apocalypse. Barya lang naman yun kay Xiao, ngunit importante ito sa atin para kahit papaano ay may pinagkakakitaan tayong negosyo. Sinabi ni Ruyan na huwag siyang mag-alala dahil kapag dumating na rito si Xiao ay lalambingin niya ito upang makahingi ulit ng pera. Lumipat ang eksena at ipinakita na hindi pumunta si Xiao at natulog lang. Nagising siya sa kanyang alarm at sinabing oras na para pumasok ulit sa laro. Nag-respond ulit si Xiao sa loob ng Newbie Village. Makikitang naiinis si Ebisu dahil inistorbo ni Xiao ang kanyang pagtulog. Sinabi ni Xiao na kailangan nilang magpa-level agad upang makaalis na dito sa Newbie Village bago pa mag-merge ang game sa realidad. Napansin ni Xiao na mas marami na ang naglalaro ngayon kaysa kahapon. Kalaunan ay may nakakilala sa kanya.
Kahit na kasi nagtatago siya sa cloak upang hindi makilala, ay hindi naman niya maitago ang level at title sa kanyang ulo. Marami ang na-curious dahil ang top 1 player ay nasa kanilang harapan. Marami ang nag-invite sa kanya sa party at nagpatulong magpa-level. Kalaunan ay dinumog na siya ng mga tao kaya wala na siyang nagawa at tumakbo na lang palabas sa newbie village. Ngunit patuloy pa rin siyang ini-spam ng mga party invites, friend request at chats. Sinundan siya ng mga ito at sinabing dumikit lang sila sa kanya upang makapagpa-level ng mabilis. Pumasok si Xiao sa level 10 trial zone kaya natigilan ang mga humahabol sa kanya. Sinabi nila na masyado ng delikado ang lugar na ito at siguradong mamamatay sila kapag may nakaharap na monster. Napansin ni Ebisu na wala nang sumusunod sa kanila. Sinabi ni Xiao na baka naisip nila na mapapahamak sila kapag sumunod pa rito. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang kastilyo na may malaking knight na nakabantay. Sinabi ng bantay na bumalik na siya dahil hindi ito ang lugar para sa kanyang level. Ngunit sinabi ni Xiao na pumunta talaga siya rito para simulan ang kanyang advancement trial. Nagulat ang bantay nang makita na level 10 na siya. Tinanong nito kung nasaan na ang kanyang mga kasama dahil isa itong party dungeon. Ngunit sinabi ni Xiao na mag-isa lang siya at gusto niyang pumasok ng solo. Tinanong ng bantay kung sigurado ba siya. Dahil kahit sa normal na difficulty pa lang ay siguradong nagpapakamatay na siya kung papasukin niya ito ng walang kasama. Sinabi ni Xiao na huwag siyang mag-alala dahil kaya naman niya ito. Sinabi ng bantay na may isa na namang padalos-dalos na bata. Pumunta na si Xiao sa harap ng trial entrance. Lumabas ang mga iba't ibang difficulty at pinapili siya ng system kung ano ang hardness na kanyang papasukin. Walang kaabog-abog ay pinili ni Xiao ang pinakamahirap. Nagulat ang tagapagbantay sa difficulty na kanyang pinili. Sinabi ni Xiao na nakapasok na siya rito dati at natatandaan niya na naka-full set bronze equipment ang kanilang grupo, ngunit natalo pa rin sila dahil sobrang pabigat sa party ni Ruyan. Tinawag na niya si Little Gray. Sinabi niya na hindi siya natatakot dahil isang mythical beast ang kanyang kasama. Napansin ni Xiao na may kumakaluskos sa kanyang likod. Nagulat siya nang makita na isa itong savage snow wolf ngunit mutated kaya mas mataas ang mga stats nito. Bahagyang natakot si Xiao nang mabasa na kapag nag-target lock sa kanya ang monster, ay hindi siya nito tatantanan hanggat hindi siya namamatay. Inutusan niya agad si Little Gray na sugurin ito. Lumapit sa monster si Gray at biglang tumira ng fire breath. Tinamaan nito ng critical ang Snow Wolf kaya pumasok agad ito sa berserk mode. Ngunit ginamit ni Gray ang kanyang advantage at lumipad ng mataas. Kasunod nito ay inistan ni Gray ang monster at binanatan ulit ng fire breath. Sinabi ng system na natalo niya ang mutated savage Snow Wolf. Dahil dito nag-level si Little Gray kaya tuwang-tuwa si Xiao. Level 4 na siya ngayon at nakapag-unlock pa ng bagong skill na Dragon Fang. Nag-drop din ng items ang monster at sinabi ni Ebisu na parehong dark gold items ang mga ito. Sinabi ni Xiao na kagandahan talaga sa maximum difficulty ay mataas ang tsansa na makakuha ng mga rare items. Hindi pa na itatago ni Xiao ang mga nakuhang drops ay may lumapit na naman sa kanilang kalaban. Isa itong demonic rank monster kaya higit na mas malakas ito kaysa sa una nilang nakalaban kanina. Sinabi ni Xiao na sugurin din ito ni Little Gray kahit hindi pa sila nakaka-recover dahil delikado sila kung mauunahan pa sila nito. Umabot sa kalahating oras ang laban nila sa demonic rank monster. Halos hindi makatayo si Xiao sa sakit ng katawan dahil sa magkasunod na laban. Ngunit hindi na rin masama dahil nakakuha pa sila ng 2 dark gold items. Ang pitch black sword at spiked shield na isang one-hand sword at isang one-hand shield. Sinabi ni Ebisu na malaking pera ang katumbas nito pagbalik nila sa city. Ngunit sinabi ni Xiao na hindi pa sila uuwi hanggang hindi pa nila napapatay ang trial boss. Tinanong ni Ebisu kung nagbibiro ba siya dahil marami na silang napatay na monsters at nakuhang mga gamit at isa pa ay level 7 pa lang siya. Paano nila lalabanan ang boss monster kung gap siya sa level at wala rin kasamang party sa dungeon na ito? Sinabi ni Xiao na huwag siyang mag-alala dahil alam niya na sa nakaraang buhay ay Lord level lang ang boss monster sa trial na ito. Mas mababa ang rank nito kaysa sa 2 demonic monster na nakalaban ni Little Gray kanina. Hindi siya natatakot dahil baliwala na lang ito sa kanilang dalawa ng kanyang alaga. Sinabi ni Xiao na papakitaan niya si Ebisu kung paano kumilos ang isang profesional. Ngunit diskumpiyado ito sa kanya. Sinabi ng system na pumasok na sila sa abyss. Napakadelikado ng lugar na ito kaya binalaan sila ng system na umalis agad. Sinabi ni Xiao na sa nakaraan niyang buhay ay isa siyang mabuting tao na nahulog sa pag-ibig, panlilinlang, at desepsyon. Ngunit ngayon ay may kapangyarihan na siyang maging pinakamalakas kaya hindi siya susuko at tatapusin ang abyss na ito anuman ang mangyari. Pagdating nila sa dulo ay nakita nila ang isang malaking monster na nakaupo sa kanyang trono. Siya ang Abyss Wandering King.
Sa itsura pa lang nito ay siguradong mahihirapan na sila. Sa laki ng agwat ng kanilang power ay ayaw ipakita ng system ang buong detalye ng stats nito. Tinanong ni Ebisu kung ito ba ang sinasabi niya na Lord level lang na boss monster kanina. Nagtataka si Xiao dahil alam niya na mababalang ang level nito sa nakaraang buhay, ngunit bakit ngayon ay nagbago na. Nagulat si Xiao nang makita na 5,000 ang spirit points nito, ibig sabihin ay pure magic damage ang build ng monster. Kahit na wala itong strength, agility, at mabagal ang attack speed, ay siguradong mamamatay naman siya kapag tinamaan ng kahit anong skill nito. Nang mapagtanto ni Xiao ang peligrong hinaharap ay kinausap niya si Little Gray. Sinabi niya na kailangan itong sumunod sa lahat ng kanyang command ng punto por punto at huwag basta-basta gumamit ng skill nang hindi niya sinasabi. Sasamantalahin nila ang mabagal na kilos nito. Kaya sinabihan niya si Little Gray na huwag manatili ng matagal sa isang posisyon at magpalipat-lipat ng pwesto habang tumitira. Ginawa naman ito ni Little Gray kaya nahirapan ang boss monster na makapag-counter-attack. Natuwa si Xiao at sinabi na tama ang ginagawa ni Little Gray na magpaikot-ikot lang sa monster nang hindi ito makapag-cast ng skill. Ngunit napansin niya na hindi na gumagalaw ang monster. Naghahanda na pala ito sa isang malakas na spell. Sinabi ni Ebisu na umilag siya. Muntikan na siyang tamaan, ngunit nagpatuloy lang ang boss monster at hindi siya tinigilan. Humingi siya ng tulong kay Little Gray at mabilis itong sumugod sa boss monster. Kalaunan ay napatumba na ni Little Gray ang kalaban. Sinabi ni Xiao na kung hindi pa ito natalo ni Little Gray, ay siguradong siya na ang nag-collapse sa kakatakbo. Nagalit naman si Ebisu at sinabi na sa susunod na papasok si Xiao sa delikadong lugar ay huwag na siyang isama nito. Maraming system notifications ang lumabas dahil natapos na nila ang Abyss Trial. Nag-level 10 na rin si Little Gray. Binati si Xiao ng system dahil siya ang kauna-unahang nakatapos sa Abyss Trial at bilang reward ay makakakuha siya ng +5 sa lahat ng attribute. Lumapit siya sa boss monster upang tingnan kung ano ang drop nito. Sa kabilang banda ay nagkaroon din ng system notification sa buong server. Sinabi nito na si Ye Xiao mula sa bayan ng Daxia ay nagtagumpay sa Abyss Trial. Bilang gantimpala dahil siya ang unang player na nakatapos nito ay magkakaroon siya ng title na Abyss Envoy. Hindi naman makapaniwala ang ibang mga players dahil ilang araw pa lang ang lumilipas nang magsimula ang Apocalypse, ngunit may nakatalo na sa trial at Abyss level pa. Hindi rin makapaniwala ang mga taga-Daxia Nation na ang global top rank player ay mula sa kanila. Maraming malalakas na guild ang agad nagkaroon ng interes sa kanya, kaya nag-utos ang mga ito na imbestigahan kung sino siya at gumawa ng paraan upang siya ay kanilang ma-recruit. Bumalik ang eksena sa Beginner Village. Makikita rin ang pagkagulat ng ibang mga players dito. Nakalabas na sa ospital si Zhu Hong at nasa loob na rin sila ng Beginner Village. Sinabi ni Hong kay Ruyan na kung magiging kagrupo nila ang top player sa notification, ay siguradong magiging mabilis ang kanilang pagsikat. At ang mga mayamang tao na kagaya ni Ye Xiao ay siguradong titingalain sila. Tinanong ni Ruyan kung naniniwala ba talaga siya na mababago ng isang game lang na kagaya nito ang kanilang buhay. Sinabi ni Zhu Hong na magtiwala lang siya sa kanya dahil iba ang kutob niya sa game na ito. Tinanong rin niya si Ruyan kung nakumbinsi na ba nito na maglaro si Xiao dahil kailangan nila ang kanyang pera at resources. Isa pa ay isa rin siyang adik na gamer kaya malaki rin ang kanyang maitutulong. Sinabi ni Ruyan na may natitira pa siyang pride kaya kung gusto niyang makalaro ito ay siya na ang makipag-usap kay Xiao. Tigilan na rin niya ang pagbanggit kay Xiao dahil ngayon na lang sila nakapagsama ng malaya at hindi nagtatago. Kaya ano pa ang kanyang hinihintay at bakit hindi pa siya nito turuan maglaro upang palagi na silang magkasama dito sa game at hindi na maghiwalay pa. Bumalik ang eksena kay Xiao. Matapos ang matinding laban nito sa Abyss Wandering King, ay isang fragment lang ang nakita niyang nahulog dito. Sinabi ni Xiao na hindi pa siya nakakakita ng ganitong fragment kahit sa nakaraang buhay. Lumabas na si Xiao sa trial. Sinabi niya na dahil natapos na niya ang trial dito sa Beginner Village, ay mas mabuti na pumunta na siya sa main city. Hindi makapaniwala ang bantay nang makitang lumabas si Xiao. Ngayon lang kasi siya nakakita ng nakatapos sa trial ng mag-isa, at ang mas matindi ay Abyss difficulty pa ang kanyang pinasok. Nag-request si Xiao sa bantay na buksan na ang portal patungo sa main city. Sinabi ng bantay na congratulations, at binigyan siya ng guide token upang malaya siyang makalabas-pasok sa main city. At dahil na-clear niya ang Abyss difficulty ng advancement trial, ay makakakuha rin siya ng Epic Badge of Valor. Ang Epic Badge of Valor ay ibinibigay lang sa mga players na nakatapos sa Inferno difficulty ng trial o mas mataas pa. Nagbibigay ito ng +20 sa stat at +3 sa charisma, at sa tuwing bababa ang kanyang buhay sa 30% ay tataas ang kanyang strength ng 10% sa loob ng 1 minuto. Natuwa si Xiao sa nakuhang reward at tinawag na si Gray at Ebisu dahil papasok na sila sa loob ng main city.
Ipinakita ang aerial view ng main city. Nagulat si Xiao nang makita na walang katao-tao rito. Sinabi niya na sa nakaraang buhay ay halos magsiksikan na ang mga players dito, at ang pila sa job transfer area ay mahigit pa sa 100. Malaki talaga ang pagkakaiba kapag nauuna ka sa karamihan. Sinabi ni Xiao na kailangan nilang hanapin si Beastmaster Gutol. Tinanong ni Ebisu kung bakit kailangan pa nilang hanapin ito dahil isa na siyang beast tamer. Sinabi ni Xiao na malalaman rin niya mamaya. Nakarating na sila sa destinasyon at nakita niya si Beastmaster Gutol sa labas ng kanyang shop. Binati niya ito ng may respeto at ipinaalam na gusto niyang mag-job change. Ngunit mukhang masungit ang matanda at sinabi na kung gusto niyang mag-job transfer ay humanap na lang siya ng iba at huwag na siyang abalahin. Sinabi ni Xiao na gusto niyang mag-transfer sa hidden class na Beast Whisperer at siya lang ang alam niya na makakagawa nito. Tiningnan siya ng masama ng matanda at sinabi na ang Beast Whisperer ay isang class na hindi para sa lahat. Kung gusto niya talaga ito ay kailangan niya munang patunayan ang kanyang lakas. Binigyan siya ng quest ni Gutol na pumunta muna sa labas ng bayan at pumatay ng 100 demon wolf cubs, kunin ang mata nito at dalhin sa kanya bilang patunay. Tinanong ni Ebisu kung paano niya nalaman ang hidden quest na ito. Ngunit hindi siya sinagot ni Xiao at sinabi kay Gutol na hindi niya gagawin ang quest dahil aksaya lang sa oras ang pumatay ng 100 monsters. Sinabi ni Gutol na kung hindi niya kayang gawin ito ay umalis na siya sa kanyang harapan dahil sinasayang rin niya ang kanyang oras. Sinabi ni Xiao na mali ang pagkakaunawa ni Beastmaster sa kanyang sinabi. Hindi naman sa ayaw niyang pumatay ng 100 monsters, ngunit sa kanyang tingin ay sapat na ang item na ito upang patunayan ang kanyang lakas. Nagulat si Gutol nang makita ang Epic Badge of Valor. Bigla itong napatayo at sinabi na ngayon lang siya nakatagpo ng isang binatilyo na nakaklear ng Inferno level ng advancement trial. Sinabi ni Xiao na Abyss level ang kanyang natapos. Kaya mas na-excite pa ang matanda at hinanap kung nasaan na ang kanyang mga kasama. Ngunit sinabi ni Xiao na mag-isa lang niya itong ginawa kaya biglang nagbago ang pakikitungo sa kanya ng Beast Tamer. Sinabi nito na tama nga ang kanyang hinala na mahusay siyang bata mula pa nang makita niya ito kanina. Napabulong si Xiao kay Ebisu at sinabi na basura nga ang tingin ng matandang ito sa kanya kanina. Sumang-ayon naman si Ebisu at sinabi na mas mabilis pang magbago ang tono nito kaysa sa sirang gitara. Tinanong ni Xiao kung maaari na ba siyang makapag-transfer sa Beast Whisperer class. Positibo ang naging sagot ni Gutol at sinabi na pwede na. Gusto lang niya muna na makita ang ginamit niyang beast upang tapusin ang Abyss difficulty trial. Sinamon ni Xiao si Little Gray at nagulat na naman si Gutol. Ngayon lang pala siya nakakita ng isang god-tier beast, at ni sa panaginip ay hindi niya inakala na magkakatotoo ang kanyang pangarap na makakita ng ganito ka-eksklusibong mythical rank summon. Nakita ni Xiao na pinagpawisan si Master Gutol kaya kinamusta niya kung okay lang ba ito. Sinabi nito na dahil sa kanyang alaga ay hindi na siya maaaring makapag-transfer bilang isang Beast Whisperer. Nagtaka si Xiao at tinanong kung bakit. Sinabi ni Master Gutol na hindi angkop ang Beast Whisperer class kung isang god-tier beast ang kanyang summon dahil masasayang lang ang potensyal nito kaya mas mabuti pa na ipakilala niya ito sa Royal Chief Beast Tamer. Sinabi ni Gutol na dalhin niya ang referral letter na ito sa address na kanyang isinulat at alam na nang makakatanggap ang kanyang gagawin. Nag-notify ang system na na-trigger ni Xiao ang hidden class quest na Dragon's Whisperer. Sinabi ni Ebisu na sobrang buenas niya dahil yung hidden class na gusto niyang kunin kanina ay may mas mataas pa palang hidden class. Sinabi ni Xiao na ipagpaliban muna nila ang pagpunta sa Royal City dahil malayo ito sa kanilang lokasyon ngayon at may kailangan pa siyang gawin sa syudad na ito. Tinanong ni Ebisu kung ano pa ang kanyang gagawin. Sinabi ni Xiao na malalaman rin niya at sundan lang siya nito dahil may tatapusin pa siyang isang hidden quest. Nagtataka ang palaka sa kanya kung bakit napakarami niyang alam na hidden quest. Kalaunan ay nakarating sila sa lugar na parang simbahan. Kung saan may magandang babae na nakatayo sa harapan nito at pinapaligiran ng mga bantay. Pabirong sinabi ni Ebisu kung ang magandang babaeng ito ba ang hidden quest ni Xiao. Sinabi ni Xiao na siya si Lady Charel, mukha lang itong bata, ngunit siya ang asawa ng namatay na City Lord at isa siyang mayamang babae. Agad silang hinarang ng bantay nang lumapit. Nagpakilala si Xiao kay Lady Charel. Sinabi nito na kaya siya lumapit ay dahil napansin niya sa malayo na mukhang malungkot ito at tinanong kung mayroon ba siyang maitutulong. Sinabi ng babae na may hinahanap siyang personal na bagay at kung makikita niya ito ay taos-puso niya itong pasasalamatan. Sinabi ni Ebisu na nakakuha na naman si Xiao ng hidden quest at ito ay ang hanapin ang nawawalang bulaklak ni Lady Charel. Tinanggap ni Xiao ang quest at sinabi na ipaubaya na sa kanya ang paghahanap. Tinanong ni Ebisu kung ano ang ginagawa nila dito sa gitna ng bayan.
Hindi ba dapat sa garden sila naghahanap o sa labas ng syudad dahil bulaklak ang kailangan ni Lady Cheryl? Sinabi ni Xiao na hindi ordinaryong bulaklak ang kanilang hinahanap at maaaring dito nila ito matagpuan sa tool shop. Nagtataka si Ebisu kung paano magkakaroon ng bulaklak dito sa tool shop. Tinanong ni Xiao kung may tinda ba silang mga treasure box. Sinabi ng seller na marami silang treasure box at ang mga ito ay may random na laman mula sa ordinaryong items hanggang sa legendary grade equipment. Tinanong ng seller kung ano ang kanyang kailangan dahil nakadepende sa kalidad ang presyo ng mga ito. Sinabi ni Xiao na ilabas niya ang pinakamahal. Ipinakita ng seller ang treasure box at sinabi na nagkakahalaga ng 10,000 gold coins ang isa nito. Sinabi ni Xiao na hindi lang isa ang kanyang kailangan kung hindi ang lahat ng kanilang pinakamahal na stocks. Kalaunan ay inilabas na ng seller ang lahat ng kanilang stocks. Ang unang box ay naglalaman ng palakol na bronze grade, ang pangalawa ay large healing potion, at ang pangatlo ay pagkain na nagbibigay ng buffs. Nagpatuloy pa sila sa pag-open ng mga treasure box hanggang sa umabot na sila sa pang-100 at panghuli na rin na box. Sinabi ni Xiao na sana naman ay makuha na niya ang kanyang kailangan at yun na nga ang nangyari. Nakuha na niya ang beautiful flower na kanyang hinahanap. Sinabi ni Xiao na matutuwa si Madam dito. Lumipat ang eksena at makikitang naliligo si Lady Cheryl. Tinatanong niya sa kanyang attendant kung may makakahanap pa kaya sa kailangan niyang bulaklak. Sinabi ng kanyang attendant na huwag siyang mawala ng pag-asa dahil sa kanyang ganda at karisma, ay malakas ang kanyang kutob na makukuha rin niya ito. Makaraan ng ilang sandali ay biglang bumalik ang kanyang attendant at sinabi na may isang binata na naghahanap sa kanya at dala ang bulaklak na kanyang kailangan. Bigla naman itong tumayo at sinabing may nakakita na rin sa wakas, kaya nagulat ang kanyang attendant. Tinanong ni Lady Cheryl kung natagpuan na ba niya ang kanyang kailangan. Ibinigay ni Xiao ang treasure box sa Madam at sinabi na kilatisin ang laman nito kung tugma ba ito sa kanyang hinahanap. Nagulat si Lady Cheryl nang makita ang magandang bulaklak. Ito na nga ang item na matagal na niyang hinahanap. Sinabi ni Lady Cheryl na malaki ang naitulong sa kanya ni Xiao kaya tinanong niya ito kung ano ang gusto niyang maging gantimpala, kung pera ba o rare artifacts. Sinabi ni Xiao na hindi siya interesado sa pera o anumang artifacts. Sinabi ni Lady Cheryl na kung hindi siya interesado sa mga ito, ay wala na siyang maisip na maibibigay na pabuya kung hindi ang kanya na lang sarili. Nahiya si Xiao at namula ang pisngi. Sinabi niya na ang gusto sana niyang reward ay ang makakuha ng citizenship dito sa kanilang bayan. May lumabas na notification at sinabi ng system na dahil hindi nag-take advantage si Xiao ay nakakuha siya ng plus 20 favorability kay Lady Cheryl. Natawa ito sa kanya at sinabi na kung citizenship lang ang kanyang kailangan, ay madali niya itong maibibigay. Sinabi niya kay Eliza na asikasuhin agad ang papeles ni Xiao at lagyan ito ng kanyang seal upang mas mapabilis pa. Sinabi ni Xiao na may isa pa siyang kahilingan, at ito ay ang makabili rin sana siya ng property upang makapanirahan na rin siya dito sa Leaf City. Makalipas ang ilang oras ay nagkita ulit sila ni Lady Cheryl at ipinakita nito sa kanya ang mga properties na ibinibenta sa lungsod. Sinabi ni Lady Cheryl na ang Western District na kanyang gusto ay hindi ganoon kagandang area, kaya tinanong niya kung sigurado ba siya rito. Kinumpirma naman ito ni Xiao at nagpasalamat sa pag-asikaso at pagtulong sa kanya ni Lady Cheryl. Sinabi ni Ebisu na nasisiraan na ba ng ulo si Xiao dahil halos walang value ang lupa sa Western District kumpara sa Eastern District na mayaman at sibilisado. Ngunit alam ni Xiao na darating ang araw kung saan ang Leaf City ay susuguri ng mga high-level monsters at sa tindi ng laban ay hindi nila ito mapipigilan. Matatalo ang hukbong sandatahan ng syudad at masisira ang buong Eastern District. Ngunit ang Western District, dahil halos walang nakatira rito, ay hindi papansinin ng mga monster. Kalaunan ay dito na mamumuhay at magnenegosyo ang mga umalis sa Eastern District at ito na ang magiging sentro ng kalakalan sa Leaf City. Lumipat ang eksena kung saan kausap na ni Xiao ang ahente ng lupa sa Western District. Si Lady Cheryl ang gumawa ng paraan upang makahanap si Xiao ng tapat na realtor. Bumili si Xiao ng 300 residential units at 200 commercial properties at nagkakahalaga ito ng 1.2 billion gold coins. Matapos ang kanilang transaksyon ay nagpaalam na ang realtor. Kasabay nito ay ibinigay rin ni Lady Cheryl ang citizenship documents kay Xiao. Nagpasalamat siya sa kanya dahil isa na siya ngayong citizen ng Leaf City. Sinabi ni Lady Cheryl na hindi lang siya citizen ng Leaf City kung hindi isang first-class citizen ng Dragon Phoenix Empire. Nagulat si Xiao at Ebisu. Dahil kahit ang malalakas na warlords ay hindi man lang makakuha ng first-class citizenship sa Dragon Phoenix Empire. Napatanong tuloy siya kung miyembro ba ng royal family si Lady Cheryl. Ngunit mumiti lang ito at tinanong kung ano sa tingin niya.
Napaisip na lang si Xiao na kaya pala napaka-elegante nito. Tinanong ni Xiao kung kilala niya ba ang Royal Beast Tamer. Sinabi ni Lady Charel na uncle niya ito at tinanong kung bakit niya ito hinahanap. Ipinaliwanag ni Xiao na nakakuha siya ng rekomendasyon upang maging Royal Beast Tamer. Gusto sana niyang mag-transfer sa profesyong ito kaya niya naitanong. Sinabi ni Lady Charel na nasa Imperial Capital ang kanyang uncle, ngunit kung saan-saan ito pumupunta dahil na rin sa kanyang trabaho. Mas mabuti pa na siya na ang makipag-usap dito dahil baka hindi pa ito maabutan at mahanap ni Xiao sa Royal City. Sinabi ni Xiao na maraming salamat madam at hinalikan ang kamay nito. Medyo namula ang pisngi ni Lady Charel at sinabi na tawagin na lang siya nito na Sofia at huwag ng madam. Biglang may lumabas na mga notifications. Sinabi nito na tumaas na naman ang kanyang favorability kay Madam Charel ng 20 puntos. Nag-level up din si Xiao at Gray at ngayon ay pareho na silang level 11. Sinabi ng system na dahil si Knight Xiao ay isa ng first-class citizen ng Dragon Phoenix Empire, ay na-unlock na rin ang leaderboard sa bayan ng Great Xia. At dahil nakabili si Xiao ng properties ang mga players sa Great Xia ay magkakaroon ng ekstrang 1 oras na game time limit. Hindi ulit makapaniwala ang mga players sa narinig na notification. Nagagalit naman ang iba sa kanila na hindi nagmula sa Great Xia at sinabi na unfair ito sa kanila. Nakita rin ni Zhuhong at Ruyan ang notification. Sinabi ni Zhuhong na ang bilis talaga magpa-level ng player na ito at nakakuha pa ng first-class citizenship. Sinabi naman ni Ruyan na parang pamilyar ang kanyang pangalan. Kung mayroon lang sana silang kaparty na ganito kahusay, ay siguradong mataas na rin ang kanilang level. Hindi kagaya ng mga kasama natin ngayon na hindi man lang makapatay kahit isang slime. Narinig ito ng kanilang mga kaparty at sinabi nila na wala ka nang ambag, hindi ka pa kontento na nagkakaroon ka ng libreng XP. Kaya kung ayaw mo ng libreng level ay umalis ka na dito sa party. Pilit na pinakakalma ni Zhuhong ang sitwasyon at sinabi na hindi naman ito ang ibig sabihin ni Ruyan. Ngunit nagmatigas si Ruyan at sinabi na kung ito ang kanilang gusto ay aalis na sila sa party. Tinawag niya si Zhuhong at sinabi na aalis na sila. Tinanong nito kung anong ginagawa niya. Dahil ngayon ay 2 na lang sila sa party at paano pa sila makakapagpa-level ng mabilis. Sinabi ni Ruyan na si Zhuhong ang pumilit sa kanya na maglaro, ngunit nang ininsulto siya ng kanilang mga kaparty, ay hindi man lang siya nito ipinagtanggol at siya pa ang humingi ng pasensya sa kanila. Sinabi na lang ni Zhuhong na nagkamali siya upang matigil na ang usapan. Tinanong niya kung nakumbinsi na ba nito si Xiao na maglaro ng Apocalypse kasama nila. Sinabi ni Ruyan na bakit siya ang tatawag sa kanya, si Xiao naman ang madalas na unang tumatawag sa kanya. Sinabi ni Zhuhong na huwag niya munang pairalin ang kanyang pride kahit ngayon lang dahil mas kailangan nila ang pera ni Xiao para sa kanilang gamit at resources. Pumayag na rin si Ruyan at sinabi na tatawagan na niya ito pagkatapos nilang mag-log out. Kalaunan ay natapos na silang maglaro. Sinabi ni Ruyan na magme-message muna siya kay Xiao dahil sigurado naman siya na agad itong tatawag. Inimbitahan niya si Xiao at sinabi na naglalaro sila ngayon ng Apocalypse kaya bilisan na niya at bumili ng mga gamit upang tulungan silang dalawa ni Zhuhong. At kung makakapasok siya sa rankings ay baka pumayag na siya na maging kanyang girlfriend. Sinabi ni Ruyan na patatawarin na niya si Xiao kung sasagutin nito ngayon ng maayos ang kanyang message. Ngunit lumipas na ang 5 minuto at hindi pa rin ito nagre-reply. Nang tinignan niya ang kanyang message, ay nagulat siya nang makita na nakablock pala siya kay Xiao, kaya hindi pumasok ang sinend niya kanina. Hindi ito matanggap ni Ruyan kaya napasigaw siya at sinabi na tapos na silang dalawa ni Xiao. At kahit pa magmakaawa ito sa kanya, ay hindi na niya ito mapapatawad. Lumipat ang eksena sa Eastern District. Sinabi ni Xiao na darating din ang panahon at magiging ganito rin kaaktibo ang komersyon ng Western District. Kalaunan ay nakarating sila sa isang appraisal shop. Sinabi ng appraiser na silver grade equipment lang pataas ang kanilang tinitingnan. Kung ang kanyang equipment ay bronze pababa, ay mas mabuti pa na pumunta na lang siya sa labas ng syudad. Sinabi ni Xiao na paano kung dark gold equipment ang kanyang dala, maaari na ba niya itong i-appraise? Nagulat ang appraiser nang makita na totoong dark gold tier ang item na kanyang hawak. Bigla rin nagbago ang ugali nito at sinabi na hintayin muna nila ang shop owner upang masiguro nila ang success rate. Tinanong ni Xiao kung ilan ang success rate kung gagawin niya ito nang wala ang shop owner. Sinabi nito na mahusay rin siyang appraiser at nasa 80% ang kanyang success rate. Ngunit kung dark gold appraisal ang kanyang gagawin, ay nagkakahalaga ang kanyang serbisyo ng 100 ginto bawat isa. Sinabi ni Xiao na walang problema at simulan na niya ito agad. Dahil marami pa siyang dark gold equipments na ipa-appraise sa kanya. Nagulat ang appraiser sa dami ng dala niyang dark gold items. Ang unang item na kanyang inappraise ay ang Knight's Pendant.
Lumabas ang stats nito na may plus 40 sa spirit at strength at 20% less damage naman sa dark attribute damage. Sinabi ng appraiser na nakakagulat ang stats nito. Makaraan ng ilang sandali ay na-appraise na rin niya ang lahat ng dark gold equipments. Ginamit na niya ang ilan sa mga equipment kaya tumaas pa ng mas malaki ang kanyang stats. Tinanong ni Ebisu kung ano na ang susunod nilang gagawin dahil wala pang balita mula kay Miss Sophia. Sinabi ni Xiao na mabuting magpa-level muna sila ni Gray sa Misty Valley. Dumating na sila sa hunting area. Sinabi ni Ebisu na hindi ba't level 20 monster area ang lugar na ito. Hindi nagtagal ay may nakaharap silang grupo ng mga level 21 Gray Hyena. Agad niyang tinawag si Little Gray. Sumugod ito at pinatay ang mga monsters. Makikita naman si Xiao na nagkakape lang sa isang tabi. Sinabi ni Ebisu na walang hiya talaga si Xiao at pinabayaan na lang si Little Gray na naka-auto attack. Sinabi ni Xiao na okay lang ito dahil wala naman sa peligro si Little Gray dahil siya ay lumilipad. Makalipas ang 2 oras ay nag-level na silang dalawa ni Gray. Sinabi ni Xiao na kung ipagpapatuloy nila ang exploit na ito ay hindi aabutin ng 1 linggo at level 20 na sila. Kalaunan ay makikita ang dami ng mga monster na napatay ni Little Gray. Nakita niya na may skill na nahulog mula sa monster at isa itong beginner fireball spell. Sinabi ni Ebisu na parang ang pangit tingnan ng beast tamer na may fireball skill. Ngunit nilearn pa rin ito ni Xiao at sinabi na mas maraming skills mas maganda. Tinira niya ang papalapit na hyena ngunit nagulat siya dahil sobrang hina ng damage nito. Pinagtawanan siya ni Ebisu at sinabi na mas malakas pa ang utot ni Gray kaysa sa damage ng kanyang fireball. Makalipas ang ilang oras ay sinabi ni Xiao na maglalag out na siya. Pangatlong araw na kasi ng apocalypse kaya magsisimula na ang open beta. Ibig sabihin nito ay mag-iiba na ang mundo at ang lahat ng tao na nasa edad na 16 pataas ay puwersahang mahihila dito sa peligrosong game na ito. Lumipat ang eksena sa labas ng game. Makikita at maririnig ang sunod-sunod na malalakas na kidlat. Lumabas ang system notification na papasok na sila sa laro. Hindi ito maintindihan ng mga tao, ngunit wala silang nagawa at na-teleport sila sa loob ng game. Nagtataka silang lahat kung ano ang nangyari at kung panaginip lang ba ito. Nagtataka rin si Ruyan dahil bigla silang bumalik sa loob ng game automatically. Sinabi ni Zuhong na kumakain lang siya kanina, ngunit ngayon ay nasa loob na ulit ng laro. Sinabi niya na mukhang hindi lang naman sila ang puwersahang dinala sa loob ng game. Tinanong niya si Ruyan kung nakausap na ba nito si Ye Xiao para tulungan sila. Galit na sumagot si Ruyan at sinabi na hindi na niya kilala si Ye Xiao, mas mabuti pa na ang kausapin nila ay ang top player na si Night Xiao kung power leveling lang ang kanilang kailangan. Tinanong ni Zuhong kung kilala ba niya si Night Xiao. Sinabi ni Ruyan na hindi pa, ngunit pag nagkita sila ay hindi nito matitiis ang kanyang ganda. Sinabi ng system na inalis na nito ang logout option kaya hindi na sila basta-basta makakalabas dito. Ang spawn location ng mga players ay nakabase kung nasaan sila sa tunay na buhay. Kung sino ang kanilang kalapit sa real world ay sila rin ang kanilang kalapit dito sa loob ng game. Ang kanilang starting village ay nakadepende rin kung saan silang rehiyon sa tunay na mundo. At kung ang player naman ay mamamatay dito sa game, ay mamamatay na rin ang kanilang katawan sa tunay na mundo. Makikitang pinag-uusapan ng mga players si Xiao. Sa nakaraang kasi na close beta test ay siya ang pinakamabilis na nakapagpa-level. Kaya iniisip nila ngayon na hanapin siya upang malaman kung ano ang kanyang ginawa. Dahil malaking tulong sa kanilang survival kung makakakuha sila ng impormasyon sa kanya. Lumipat ang eksena sa Beginner Village 01. Ipinakilala ang isang bagong karakter na si Budong Rushan. Tinanong nito sa kanyang tauhan kung nakita na ba si Night Xiao. Sinabi nito na wala pang nakakakita sa kanya. Siguro ay dahil level 12 na ito, kaya umalis na siya sa Beginner Village kaya hindi na rin siya makita ngayon. Tinanong ni Rushan kung ano ang balita kay Chen Kuang. Sinabi ng kanyang kausap na level 4 pa lang ito. Nagtaka ito kung bakit dahil isa siya sa mga unang tester noong close beta. Sinabi ng tauhan na kagaya rin nila ay hindi rin tumigil ang grupo nila Chen sa pag-level grind simula nang mag-open ang server. Ngunit sobrang hirap talaga ng larong Apocalypse kaya kung kanyang mapapansin ay karamihan sa mga players ay nasa level 2 pa rin. Sinabi ni Rushan na sobrang kakaiba siguro ng ginagawang leveling style ni Night Xiao. Kaya nagbigay siya ng utos na hanapin ito agad anuman ang mangyari. Nakatanggap si Xiao ng message at pinapupunta na siya ni Sophia sa mansyon. Sinabi ni Xiao na hindi pa niya inaasahan na mayroon na agad balita tungkol sa Royal Beast Tamer. Pumasok na sa loob ng mansyon si Xiao at sinalubong siya ni Lady Sophia Charel. Napakaganda nito at bagay na bagay sa kanya ang suot niyang dress.
Sinabi ni Sofia na namiss niya si Xiao kaya namula ito at bahagyang hindi nakapagsalita. Sino ba naman ang hindi kung ganito kaganda ang kaharap? Nahihiyang nagsalita si Xiao at tinanong kung may balita na ba siya tungkol sa Royal Beast Tamer. Sinabi ni Sofia na nasa adventure pa ang kanyang uncle kaya matatagalan pa itong bumalik. Medyo nalungkot si Xiao, ngunit sinabi ni Sofia na nabanggit naman ito sa kanya kung paano niya ma-unlock ang hidden class. Sa totoo lang ay hindi na niya kailangang lumayo pa dahil matatagpuan lang ito malapit dito sa kanilang city. Natuwa si Xiao at tinanong kung saan ito. Sinabi ni Sofia na sa kabundukan makalabas lang sa kanilang syudad, ngunit ang problema ay may nagbabantay ditong dragon. Sa ilalim ng pugad nito ay matatagpuan ang isang hidden dungeon. Tinanong ni Xiao kung ito ba ang tinatawag na cave maze. Tinanong ni Sofia kung bakit niya alam ang pangalan ng dungeon. Sa totoo lang ay alam na alam ito ni Xiao dahil dito siya nagfa-farm sa nakaraan niyang buhay, ngunit hindi niya pwedeng sabihin ito kay Sofia kaya sinabi na lang niya na narinig lang niya ang kwento tungkol dito. Sinabi ni Xiao na base sa narinig niyang kwento ay may level 8 demonized boss monster lang dito at hindi isang dragon. Ito kasi ang boss monster na nakalaban niya dito sa nakaraang buhay. Sinabi ni Sofia na hindi niya alam dahil sinabi lang ito ng kanyang uncle. Sinabi ni Xiao na pupuntahan na lang niya ito. Tinanong ni Sofia kung sigurado ba si Xiao dahil level 80 ang lugar na yon. Kahit pa ang malalakas na players ng kanilang syudad ay hindi na nakabalik ng pumunta roon. Sinabi ni Xiao na huwag siyang mag-alala dahil may naisip na siyang paraan. Pagdating kasi sa labanan, kahit na dragon pa ang kaharap basta tama ang presyo, ay siguradong hindi siya pababayaan ni Dolores. Tinawag niya ito gamit ang token at may lumabas na portal. Nagulat naman si Sofia at napatanong kung ito ba ang token ng Supreme Hall. Kalaunan ay lumabas si Dolores at tinanong kung sino ang naghahanap sa kanya. Natuwa siya nang makita si Xiao at tinanong kung na-miss ba siya nito. Sinabi ni Xiao na may malaking trabaho ulit siya para sa kanya. Sinabi ni Dolores na huwag niyang sabihin dragon na naman ito. Kinumpirma ito ni Xiao kaya nagulat si Dolores at sinabi na hindi pa nga gumagaling ang sakit ng kanyang katawan sa nakaraan nilang Dragon Egg Adventure at ngayon ay dragon na naman ang kanyang problema. Sinabi ni Xiao na kagaya ng dati ay 2 bilyon ulit ang kanyang offer. Sinabi ni Dolores na hindi naman sa hindi niya gusto, ngunit kailangan pa niya ng panahon upang magpagaling. Kaya kung hindi nagmamadali si Xiao ay maaari naman nilang gawin ito makaraan ang 1 buwan. Sinabi ni Xiao na dadagdagan niya ang offer ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng Holy Spirit Spring. Nagulat si Dolores nang malaman na alam ni Xiao ang lokasyon nito. Tinanong niya kung totoo ba ito at kung totoo ay nakahanda siyang isugal ang kanyang buhay. Mabilis namang tinanggap ni Xiao ang sinabi ni Dolores at sinabi na kung gayon ay aalis na sila ngayon. Hindi naman matigil sa pangungulit si Dolores at tinanong kung saan ang exact location ng Holy Spirit Spring. Sinabi ni Xiao na nasa Lost Land ito at after na ng kanilang misyon ang detalye kung saan ang mismong lokasyon. Napabilib na naman si Sofia kay Xiao kay tumaas ulit ang favorability nito sa kanya ng 10 points. Sinabi niya na nakikita niyang magiging malakas siyang player pagdating ng araw. Lumipat ang eksena kung saan dumating na sa Dragon Mountain sila Xiao. Sinabi ni Ebisu na napakapayapang lugar nito at hindi mo akalain na may isang dragon na nakatira rito. Sinabi ni Dolores na kadalasan ganito naman talaga, kung saan pa ang makikita mong payapa ay doon pa mas maraming peligrong nagtatago. Sinabi ni Xiao na marami silang makakasalubong na level 80 monsters, ngunit mas mabuti na iwasan nila ang makipaglaban sa mga ito dahil malayo pa ang kanilang destinasyon. Kalaunan ay nakakita sila ng malaking dragon. Tinanong ni Dolores kung sigurado ba talaga si Xiao na dito ang entrance. Dahil 5-star dragon ang nagbabantay malapit dito at ayaw ni Dolores na mapansin sila nito. Sinabi ni Xiao na hindi sila makikita nito at kailangan lang nilang dumaan dito sa masikip na slope. Sinabi ni Dolores na siguraduhin lang niya kung hindi ay mayayari siya sa kanya. Kalaunan ay nakarating sila sa lokasyon na sinasabi ni Xiao. Sinabi ni Dolores na may bago silang problema ngayon dahil wala siyang masense na mana sa seal kaya malabo na ma-activate pa nila ito. Sinabi ni Xiao na susubukan niya. Hiniwa ni Xiao ang kanyang kamay at kinapitan ang seal. Tinanong ni Dolores kung saan niya natutunan ito. Na-activate ni Xiao ang seal at nabuksan niya ang lagusan. Hanggang dito na lang po muna sa ngayon. Kung gusto niyo pong maging updated sa kasunod na video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.